Ari subong ang iyong akon nga mga sister and brother-in-law. Hallelujah. Sa subong nga aga, as gusto ko i-review sa inyo, tandaan yung aton nga theme for today, for this month. Ano gani aton nga theme? Undivided love. Okay. So, I just would like to gusto ko nga i-review naton ang aton nga mga na-learn so far, ang aton nga, ang greatest commandment. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. So, subong, padayono naton ang aton nga series kag si Pastor Chris last Sunday, sa Sunday siya ang mawali, sunod nga Sunday. So, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. And the second greatest commandment is love your neighbor as yourself. That is in Mark chapter 12, verse 31. Okay, let's pray first before we start. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Father, we thank you for this wonderful morning. Salamat sang maayong lawas. Salamat sang bagong akusog. Salamat sang imong presensya, Lord. Salamat. Thank you for your presence. Lord, kakahidlaw kami always sa imong presensya. Kaya mo gina pinaka-importante sa tanan. We pray for your anointing this morning. Anoint each one of us. Anoint me as I share your word. Salamat sa imong katutom, Lord. We pray that you will speak to us today. Open our hearts. We open our hearts to you, Lord. Speak to us. We thank you, Lord. We love you in Jesus' name. Amen and amen. Last Sunday, pamangkot ko kamo, sinodi sa inyong kapalangga kay Jesus. How much do you love Jesus? So, amo na gani kahapon, nag-celebrate kamo sang Hearts Day. Grabe ang taga-Kizaya, lipay-lipay. Grabe ang kasadya-sadya sang pag-celebrate nila sang Hearts Day kay sang kahapon sang Friday, nag-gift giving kami. Kaya why kami ka-gift giving sang December. Ang mga parents namon, nag-collect, nagatag sila, nag-donate sila sang mga daan nila nga mga shoes, daan nga bayo, may mga toys. Kaya ginhatag namon sa iban nga mga kabataan dito sa barangay, nga kundiin ang Kizaya, dito sa Plaridel. Ginhatag na panghatag kami. Lipay-lipay, ang mga parents, mga kabataan, nagatag sila. Kag isa ka konsihal sang barangay, nagkadto dito. Kag sadya-sadya ang ilang nga celebration. Ang mga ambal ko gani po na miss ginakon kay wala ako kay last day. Kay tungod nga ang 13, Friday, birthday ni nanay ko. Supposed to be sa Iloilo kami ma-celebrate. Kaso lang, nagambal si nanay, hindi na ko magbiyahe, ginakapoy ko. Ay, gulpi na lang, nag-change na nga mo nga plano. Ang bala mo na, ma-Vikings na lang tanay para hindi na kita mag-prepare, hindi na magluto. Ay, last minute, yan nag-decide si nanay, hindi ko magpa-Iloilo. Ay, kundi balik na naman kami pa Rojas. So, kaya tungod siya ang my birthday, syempre siya ang masunod. So, puli kami di. Wala ko ka-attend sa ngamon nga Hearts Day kay tungod ato ko sa Iloilo kag alang-alang. Ginupdan ko si Manang Angie nga nagpa-check sa sang iya nga mata. So, how much do you love Jesus? Pila na ka Sundays, 2 Sundays nga gin-share naton ang ginambal ni Peter in John chapter 21. Pero gusto ko gyapon nga i-remind kita sang ginhambal ni Jesus kay Peter, no? Sang iya nga pamangkot kay Peter. Do you truly love Jesus? Mangkotay mo kaluyo. Palangga mo gid man si Jesus. Tudtod, ja palangga mo gid man si Jesus. Tutuod gina iya. Tutuod gina. Hindi lang sa bibig. Hindi lang sa bibig. Kaya di ba, gin-share ko sa inyo last time,
nga you honor me with your lips, but your hearts are far from me. Ginapadunggan mo ko sa imong mga bibig, pero imo tagipusoon, malayo sa akon. Si Jesus, He loved us first. Kag nag-sacrifice siya para sa aton. And He gave His life for us. Amo nang tutun nga gugma. Amo na ginapamangkot ko kamo kon palangga nyo ginman si Jesus. So ang pamangkot, next nga pamangkot, what can you give or what can you sacrifice for Him? Kabalo ka mo nga ang love gali for the Lord is always connected with loving people. Loving Jesus is always connected with loving people. Amo nang gin-discuss naton last time, no? So gusto ko pagid nga padayuno ni siya. What can you give for Him? What can you sacrifice for Him? Your life, your time, your money, your family, your talents, your career, your dreams. Kaya nyo na i-sacrifice kay Lord? Kabalo ka mo sang nag-decide kami ni Pastor nga mag-alagad sa iya kay Lord. Si Pastor Pat, pila pa lang niya edad, nag-pastor siya, 21 years old. Sino di 21 years old? 21 years old lang si Pastor Pat sang nag-pastor siya sa Leganes. Kagsang nag-decide kami nga mag-alagad kay Lord, gin-give up namon, gin-sacrifice namon amon dreams, gin-sacrifice namon amon talents, everything, tanan nga rin sa amon, kay we have decided to follow Him and we have decided to obey the Lord, the call of the Lord in our lives. Pero kabalo ka mo, nag-start kami nga budlay-budlay, pero kabalo ka mo, mati ka mo, wala gi kami na ginulsol. Budlay-budlay amon life, bisa na nga mo ginakaon, mga ginatanom ni pastor nga utan, ginabutang lang namon or cubes. Wala kami nakaagi nga duwa nga mo lang namon nakaon. Pero pag abot namon dito sa mission field, nagyan namon ang wala namon nagyan. Kaon lang kami sang, kita nang ginasampaw, bilang kamote na kamote ginasampaw, butang sa tinigang, tapos butang mo kamatis, sibuyas, kag butangan mo sang langgaw. Kaagi kami ni Pastor alin sa aga, sa udto, sa gabi, gapanamkon ko sa first baby namon, amol namon na kaon. Pero kabalo ka mo, si Lord, wala ga katulog. Kita niya imo sacrifices, kag in His perfect time, i-reward ka niya. So in 1 John chapter 14, verse 19, it says, we love each other because He loved us first. We love because He first loved us. Nga man galove kami, nga man galove kita, because He first loved us. Si Lord ang nag-start nga nag-love sa aton. Siya ang, kumbaga bala, siya ang unag-una, diga. Sino di sa inyo nag-una diga sa inyo asawa, sa inyo bana, sa inyo nga boyfriend, sa inyo girlfriend? May mga babae na subong gauna diga. Di ba may ara na ko ng mga babae subong gauna? Gauna diga? Ha? Sino din nag-una diga? Sino din yung pangaluyagan sang asawa? Si Arlene, guro yung pangaluyagan si Joseph ay. Ikaw nag-una diga, wala? Wala ko no. Grabe gidiya, wala. Conservative ka? Grabe. Si Jesus ang nag-una diga sa aton. Siya ang nag-una palangga sa aton. Hindi kita. Siya ang nag-una sacrifice. Di ba pagambal sa imo nga I love you, nagambal ka din I love you too? Di ba? Nag-I love you too ka kay Jesus. Nag-ipo sila tanan. Waay ka mo nag-I love you too. Pagambal ni Jesus, Grace, I love you. Nag-I love you too ka, Grace.
Oh my, very good si Grace. Nag-I love you too. Do wala ko katanda nga nag-I love you too ko kay Jesus. Akong ginambal, I love you lang. I love you lang. Okay. So, after sang resurrection ni Jesus, nag-appear sa mga disciples, no, kagipamangkot niya si Peter. Jesus, asking Peter, do you love me? So 3 times na hurt si Peter, no. Pero gusto ko kamo i-remind nga ang loving God is always connected with loving people. So that is why I'm going to share with you today love that leads to responsibility. Sugpunan na akong to nga akong gin-share sa inyo last time. Love that leads to responsibility. Ano ining gugma nga naga-lead sa responsibility? Kabalo ka mo kung magsiling ka mo nga, Lord, I love you. Kung mag-love ka mo kay Jesus, it takes responsibility. Kaya kung magambal kayo nga, I love you, Lord, ano daw yun niya ginambal kay Peter? Ano daw yun niya ginambal kay Peter? 3 to, di ba? 3 to. Anong una? Feed my lambs. Number 2, take care of my sheep. Number 3, feed my sheep. Amo na ito ni istoryan, subong. So, before there is ministry, before there is responsibility, there is love. Because we love because He first loved us. Peter's love for Jesus did not start at the shoreline. Wala lang niya nag-start kasi Peter, mangingisda mo. Ang love ni Peter, wala nag-start dito sa shoreline, kundi nag-start sa cross. When love for Christ is real, it always becomes a responsibility. Liwaton ko ha, pamatiin nyo. When love for Christ is real, it always becomes a responsibility. Mangkot taliwatin mo kaluyo. Do you love Jesus? Then, you have a responsibility. Kung palangga mo si Jesus, you have a responsibility. Because when you love Christ, when you truly love Jesus, it always becomes a responsibility. So subong, we will now apply what we have learned from Peter's life. I-apply natin ano na-learn natin sa life ni Peter. So if you love me, number 1, feed my lambs. Okay, feeding God's lambs is love that nurtures the young. But silingon, kung i-feed mo ang lamb ni Jesus, you are going to nurture the young. I-nurture ni mo ang mga young sa Ginoo. Jesus says first, feed my lambs. Ang lambs, amo ni sila ang mga young, mga new believers, mga spiritually immature. Sino pa di sa inyo ang mga palasunggod? Kembal nila ko no, ang mga palasunggod, immature pa ina. But sila yun, sino ba lang ang mga palasunggod? Di ba ang mga bata? Mga bata, na iyang mga palasunggod. Kaya tungod nga, immature pa sila. Pero kita, mga tigulang na kita, may mga times gid man, galain naton buot, no? Di ba? May mga times gasunggod-sunggod pa kita, especially sa mag-asawa, nagsunggodanay pa. Kaya tungod may mga times, may mga immaturities pa kita. So kung may mga immaturities pa kita, kinahanglan naton nga i-nurture. So ang mga immature nga mga bag-o pa lang sila kakilala kay Jesus, they are fragile. Though sensitive sila. They are easily confused, they are easily influenced. Kung bag-o pa lang sila kay Jesus, hindi sila kay tungod ay sila gabasa sang Bible masyado, madali lang sila i-confuse. Ama na subong ka training kita, pasalamat ko bala kay Doc JD, kay John D, kay grabe gid ang iya. Ang aton dira ang kita nyo na da sagwa,
ang dako-dako, dira naton nga, ano na, nga tarpaulin, iya ina idea. Ang laban dari subong, ang mga, grabe ang mga layout naton, doktor ang nag-layout. Inada sagwa ang nag-layout, doktor. Ang nag-layout sang youth, social, doktor. Kinadlaw kami kay bisan, gani palakpakan nato si Jesus. Ay grabe. May gamay na kita diri nga pastor. Doktor. Nag-meeting siya, danay. Gin-meeting niya, danay. Ambal niya, mami, ako bala, mga young people, attend gid ka mo. Kaya ang isa sa ma-facilitate, doktor. Ba, ako bala, mag-facilitate. Ambalanta ka mo, very exciting ni siya. Kaya ang brown naton sa mga young people, talk show. Hindi lang niya nga mawali si Pastor Chris sa inyo. Ambal niya gani sa akon siya, bumayo, galik, hindi ko mag-ubrawali. Ambal niya. Pero mapreparar ka sabat. I-preparar tang sabat. Young people, you can ask anything about love. Kaya itry namon nga anseran. Maupod man pati ang nga wife, si Des, ara si Des. So tatlo kami, kag si Doc JD, Doc Jandy, ara man siya para magsabat man sa inyo nga mga questions. Kag ang sa atong bala nga mga young professionals, ang nagligad nga Wednesday, si Doc Jandy ang nag-share. Siya ang nagwali ka nami, balas ang iya gin-share. Kung ara ka mo nag-attend, repost namon, kaya record namon ang amon nga fellowship, ang online fellowship. Every second Wednesday ni siya of the month, ang tanan nga mga young professionals, ka mga business people, ginamit namon online para nga ma-disciple. So kung available ka mo, attend ka mo. So grabe yan ba ko gani, salamat gid na ka, siya ang naga-prepare. Subong siya ang gaplano para sa anniversary naton. So let us be excited. Young people, attend ka mo. Mga couples, attend ka mo. Kaya ang aton nga, insert ko lang ni, ang aton nga speaker, by the way, ang aton guest sa Tuesday, si Pastor Moses, kag ang wife niya. Kaya i-share nila sa aton kung paano gin-restore sang Ginoo ila marriage. Paano gin-restore sang Ginoo ila nga relationship. Kanami man sinasang ila testimony. Actually, si Pastor Moses, classmate na siya ni Pastor Pat sa Birian, kang ang wife niya, si Pastor Sally, classmate ko man na siya sa Birian. So, friend gina namon sila. Kag, please manami gid, dari ka mo date sa Tuesday. Kami ara kita, may buffet kita sa Tuesday. So, kadto ka mo dari. Kung may problema ka mo sa inyo registration, ambalan nyo lang kami. Kaya masulisit kami. Okay. So please pa-register na kamo. Okay. Lambs are young, they are new believers. So, love for Christ means nurturing those who are young in the Lord. So kung palangga ninyo si Jesus, i-nurture ninyo. May mga bag-ota diri bala, subong gahutik si Ma'am Rona, kagina sa akon, may ara nga gingkadtuan nyo ko nung June dito sa Lumboy. Sa buntod, nga gusto nila balikan ninyo sila dito. Kag sa Wednesday, ma-open na ang Pawa National High School para sa aton. Salamat gid Ma'am Ron, kay ang aton konsihalya, naga-involve, imagine na, go po sa mga house church, ay kamuya, hindi ka mo magupod. Ari gani masako ini. Okay. So in Acts 2, after Peter preached and 3,000 were saved, the early church did not just celebrate decisions. 3,000 ang naluwas. Pero ang mga disciples, they devoted themselves to teaching. Salvation was just the beginning, but discipleship was the continuation. Kabalo ka mo, si Jandy, hambal niya sa akon, Mami, ma-start kita discipleship. Na-amaze ko sa iya. Kay Pormero, sang ginambalan ko sila, sang buhi pa si daddy nila, ginambal si daddy nila, hay, sino mabulo sa akon, mapastor? Gatudluan ay sila nga duwa. Hambal gati ni si Gigi, hambal niya, Dad, hindi mag-worry. Dad, kay mabakod pa man ka mo ni Mami. Hambal niya, mag 60 years old lang mapuli. Naku da, kay ako na dahil mapastor, hambal niya.
Si Jan, di ambal niya, Dad, duwag kay kuya gintawag ma-pastor. Dad, kay ma-doktor lang kuya. Ambal niya, mabulig lang ko. Pero subong bala, do siya nang ma-pastor. Ginambal sa sakon, Mami amonta ni. Dug, siling ko nak, dali lang nak. Dug ka-overwhelmed na ko nak, dali lang, isa-isa lang. Grabe ang iya mga plano. Excited sa iya mga plans. Why siga trabaho ya? Ambal niya gani, iya ko no trabaho, amo niya akong trabaho. Pero ang iya ginaobra, gani layout siya, ginobra sa mga plano kung ano. Grabe ya. Kabalo ka mo gali, kung grabe imo love for the Lord, hindi ka ma-stop. Matrabaho kagid, malagad kagid kay Lord. Kabalo ka mo kung ano kakapoy para sa ila magpuli diri. Sa Tuesday, mapuli naman sila diri. Kay holiday, pagkatapos ang aton nga couples night, mabalik naman sila sa Iloilo kay pagkaaga duty. If you love the Lord, you will make sacrifices. Ang newborn baby, di ba, wala lang na nga, salamat kay nagbata ni si Michelle, di pagig ko kay si Michelle kag si Nonoy, ang balko kagina sa ila, nakabuo sila nga duwa. May baby sila. Pero hindi lang na ang baby, nga pabayaan nila kay natawo ng baby, maplakpak ka lang kay congratulations, may baby. Kay tungod may baby, ano ang sacrifice na ginaobra sang nanay kag tatay? Gapulaw. Kung kisa gani kinakapoy ka mo, di ba kasi nipaay ka mo? Ikaw naman to timpla gatas, ikaw naman to bangon, ikaw naman to abi. Di ba? Sino di ga away ka mo kasi nipaay ka mo, kaya hindi ka mo magbangon, kaya hindi ka mo magbugtaw, kaya hindi ka mo maglaylay sa imo bata nga nagahibi. Ay, grabing kadlaw ni Pastor Achilles, mong ka-relate gid. That's true. So kung ang baby, gina-feed ni mo, gina-protect ni mo, nagabugtaw ka tungang gabi. Sa gambal si Pastor Achilles, Ma'am, sorry lang ma'am, kay late ko ma'am ha. Kay naglaylay pa gabi sa akong bata, ma'am. Diba? Grabe nga sacrifice. Why sa tulog? Pero si Pastor Achilles, bisan wala tulog, kadto sa inyo para mag-house church. Gambal na ma'am, late ko mama, kay malagalaylay pa ko. Ma'am, nagpanglaba pa ko dabi, ma'am. O, di ba? Grabe nga tatay. Gapulaw sa gabi, gasakripisyo, wala tulog, pero gatrabaho para sa pamilya. Amo na galing gusto ni Lord. Nga in-nurture naton aton bata. In-nurture naton ang mga bata diriyo. Nga gapamangkot sila. Kaya kay Jerilyn, bago ni siya, kapamangkot siya ginambalang ko siya, mag-download ka sang Bible app, basa ka sang Bible mo, i-guide naton sila, tudluan naton sila, kang iban sa ila, anong buot silingon sina? I-nurture naton sila. Amo na ang isa sa mga reasons nga nagakadto kita sa mga house churches because we want to nurture those who are young in the Lord. So if you love Jesus, you cannot ignore spiritual babies. Kung palangga mo si Jesus, kung may kinahanglan, bisan ginakapoy kaya. Bisan ginakapoy ka, makadto ka sa ospital. Bisan ginakapoy kaya, kadtuan mo gidya. Bisan ginatuyo ka pa. If you love Jesus, hindi mo ginaya ma-ignore. Kay ikaw man, sang nakakilala ka kay Jesus, may nag-nurture man sa imo. May nagtudlo man sa imo. May nag-guide man sa imo. Sang bata ka pa. Di ba nga, mga kabataan, ginadala ta pa gani sa eskwelahan, ginabantayan ta pa. So now it is our turn. The youth who just gave their life to Jesus, amo ni mga young people, gina-guide naton sila. Ginatudluan naton sila. Amo na mga young people, kung gina-guide namon kamo, gina-check naton sila, ginakumusta naton sila, it is because gusto naton sila nga i-nurture kay Lord. Love that leads to responsibility says, I will feed them. It will not be easy, but it will be rewarding. Ang balanta ka mo, hindi malupos. Hindi malupos magpastor. Si Pastor Pat Permilan di Gambal, abi nyo,
kada Domingo gusto ko magwali. Abi nyo, kada Domingo excited ko magwali. Hindi man. Kaya may mga Domingo nga hindi man sa kundong gusto magwali. Pero ang iya desire to share the word of God, ara. Gambal na sa permi nga, sweetheart na kapoy ko, ikaw lang danay wali. Matuon ako sina, mapulaw ako sina, pagka Domingo sa mag-aaga, napukaw ako sina, sweetheart, ako na lang mawali. O di ba? Nagpreparar ka na, nagpulaw ka na, nagtinuon ka na, ready ka na, excited ka na mawali. All of a sudden, nambalo niya ka, ako mawali. Number 2, nasigong ko lang ni, take care of my sheep. Take care of my sheep, love that protects and guides. Di ba ito mga kabataan, ginaproteksyonan ta? Ginaprotect naton sila, nga hindi sila mapariwara, nga hindi sila maglain. May mga kabataan nga hindi makaintindi. Gambal nga, nak, hindi ka mag-sleep over dito sa imong classmate. Nga man, mama, hindi ko pwede. O, di ba? Kay anak, subong at tsimpo, lain na. Lain ang panahon, subong. Lain ang panahon, subong. Mas-sleep over ka, especially mga babae, kung kisa, white na kabalo damo sang nagakanabo. Guiding God's people is shepherding. Gina-shepherd mo sila, di ba ang karnero, gina-guide. Kaya ang mga karnero, gali ko no, mga harapon, hindi sila makakita. So muna bala, nanotice niyo, ang mga karnero, kung maglakat sila, gadut-anay sila, kay kung gaharapon gali sila, hindi sila kakita. Amo na nga kung may isa ka karnero nga mag-split or magpalayo siya sa iyang mga upod, ang shepherd, ang manugbantay, ang iya na bala staff daw may kauit, kay ginakauit, siya gali na dayon ka ginabutong, yan na pabalik sa panong. Sa amo na kita, kinanglan kita i-guide, kinanglan kita tudluan. Kay tungod, because wolves exist. May mga wolf nga pwede silang kwaon kag i-destroy or patyon sila. Sa ang mga wolves nga ginambal naton diri, mga false teachings, mga temptations, kagula sila kabalo, nagapalayo na sila sa Ginoo. Amo na ginambal, ginakonfirm sa ako mga kabataan, pilian nyo na ang inyong mga friends. Kabalo ka mo na na-inspire ko kay Jandy. Subong yan, nakita ko doon nag-isog saya. Sang Wednesday, pag online fellowship namon, kabalo ka mo si Camille, gin-invite niya iya miga nga doktor. Sa amon online fellowship, ato dito ang doktor gin-invite niya. Ang iya nga upod nga doktor. Kaya grabe pagid, kabalo ka ni Bing, na-invite ni Jandy, siyan yan. Ato dito nag-attend. Ang amo ni Nablos nga abogado, nag-attend. Kibot ko yan, na-invite niya. Ato dito, ang bata ni Dodoy Kulay. Nag-attend siya dito. Ambal ko siya, nakabi, wala ka. Tapos ang nagligad nga Sunday, gin-invite niya iya friends. Ang friends nila, kaya ambal nila, nang Dok, pwede pwede kami ka-attend. Sila yung gani ang nagambal ya. Sila yung nagambal kanday Jandy, yung nga ma-attend sila doon sa church. Kilala, ang iban sa inyo, kilala nyo, ang nag-attend doon sa Sunday. Sila yung may kabalo ka mo, bisa hindi na ka magwali sa iban. Sila na yan mismo, yung ma-desire nga ma-attend sila. It is because nakita nila, dumay-lain gini sa iyaw ho. Dumay gilain gid sa imo. Nga man nga do, gusto ko na magkadto da sa imo, ginakadtuan. 1 Peter 5 verse 1 to 2. Verse 2 to 3. Hambal ni Lord, be shepherds of God's flock and watch over them. Be shepherds of God's flock that is under your care, serving as overseers, not because you must, but because you are willing, as God wants you to be. Not
Hindi makita, yeah? Oh, not greedy for money, but eager to serve. Sambal dira, i-shepherd mo ang flock ni Lord. I-serve ni mo. Buligan ni mo. But love does not tolerate what destroys people. Love protects. Kabalo ka mo nga si Lord, God is love, but He is also just. Manotice niyo ang mga parents naton ginadisiplin kita. Kay ang love gali ga-discipline man. Hindi niabot silingon, ambal ko gani, ang second greatest commandment is to love your neighbor as yourself. Singko budlay-budlay, do hindi ko gusto magwali, sinakawali, nga man. Do hindi ko kaya mag-love sa ako neighbor as myself. Pero, kaya man naton kung kayanon ginaton. Kaya nga man, kung kitaya, selfish kitaya kung kisaya, ato niya napanumdum, ato lang kaugalingon. Budlay mag-love sa iban nga kaangay sa pag-love mo sa imo self, di ba? So, ang second greatest commandment is to love your neighbor as yourself. So, if you love, kung paano mo ginpalangga imo kaugalingon, amo man ang pagpalangga ni mo da sa imo utod do. So kita, if a child runs toward danger, a loving parent intervenes. Kangay kon kita, makita nato ng iba naton nga utod, nga nagaobra sang hindi okay, pwede naton sila i-rebuke. An open rebuke ko no is better than secret love. So kung gina-rebuke ka, pasalamat ka. Kung ginahambalan ka, pasalamat ka, hindi ka maglain buot. Kibot sa lingon, gina-guide ka, ginatudluan ka, ginadisiplin ka. Kay ang tuod nga bata kuno ginadisiplina. Kay kung waay kagakabala ka, di ba lamambal ka, ay, pakialam kung manada sa iya. Di ba? Kay tungod wala kaga-care. Pero if you care, naga-rebuke ikaw, nagahambal ikaw, nagasabdong ikaw. The Lord disciplines those He loves. So kita there is a church, we also have loving disciplines. Sa school, may loving discipline kita. So if you see your brother nga nagapalayo, ginahambalan nimo, kaginapangamuyuan nimo. I care too much to stay silent. Kung kakabalaka ka, hindi ka gidya maghipos. Kabalo ka mo may isa ka pastor kami nga friend. Nga sang buhi pa si Pastor Pat. Grabe, ginaiya post sa Facebook. Ginapost na akong kisang iban nga mga, basta kalaw, ayan ko sang iya mga post. Naglaong ko kay Pastor Pat, tambal ko, si Tart, pwede i-message ko ni siya ho. Kigalaong ko na sa iya, i-message ko lang ni siya nga kilala, tabala. Kaya hindi ko namian sa iya ginaobra. Siling ko pwede nga balon ko na siya. Ambal ni Pastor, bay ilang siya dadanay, kay responsibility man na niya kay Lord. Pero subong, sa may gin-post naman siya nga hindi ko namian, kabalo ka mo, ginhambal ko gid siya. Kay nga man, utod ko siya sa Ginoo. Kag responsibility man akon, nga hambalon sa. Kay friend namon siya. So, ginambalan ko siya, kabay pasiling ko, hindi maglain ni mo buot. Pero do ginalid lang ko ni Lord, nga hambalon kaya nga sa lai mo ginaubra. Saling ko tama na hindi na napag-ubra, liwat. Nga basa siya, udyo, naintindihan ko. Gin-stop ko na. Kung isa may mga friend kita, naadlo kita magambal. Dapat ambalon man naton. Last, feed my sheep. Love that sustains the mature. Amo ni dari lang kumatag sang emphasis gid. Kay kun subong nga bali Jandi, kabalo ka mo nga siya ang nagaobra sang aton nga mga series. Doon nagmagan gid akong pamatyagan subong kay siyang gobra sa mga series naton. Mami, amo ni aton series. Amo ninyo wali dapat. Grabe siya na siya nung pastor ya. Siya nung pastor. Amo ning series naton. Amo ni ang mga wali. Kami na tayong bala.
Grabing Ginoo. Kagambal niya, next month ang aton nga series is called to serve. Called to serve. Gintawag kita sang Ginoo para mag-alagad. So even the mature believer needs nourishment. Bisan kita, subong, gusto ko yan ba sa inyo, kag i-encourage ko kamo nga nag-ongoing aton nga mga discipleship. Kay nag-suggest, actually si Doc, ga-suggest na sa akon, siya mami amo ni aton obrahon, mami amo ni aton series. Hindi man na, kung hindi ko mag-approve, ga-okay man na siya. At ani, amunta lang ni siya. Pero kung sa discuss kami nga dua, hindi na, ari lang. Discuss kami nga dua, amunta lang ni bala, hindi, ari lang anay. So kung ano ang i-approve ko, amo lang nang iya tumanon, amo lang na iya obrahon. So mabal niya, ang aton nga Marth is called to serve. Kay ma-discipleship kita. Amon ta ni ma'am kun okay sa imo, amon ta ni. So sa next naton nga sining series naton, called to serve, gusto namon nga tanan gid nga mga members ma-undergo gid sang discipleship. Ginaplastar namon subong ang aton nga discipleship kay siya gid gambal amuhon ta ni ang aton discipleship. Kung siya gid subong niya ga plano, kabalo ka mo dako gid nga bulig kay may isa na kaulo, may isa na ka brain sang doktor nga nagabulig sa akon subong panumdum. Saling ko grabe man ang Ginoo. Kabalo ka mo kun ari si daddy nila, why na sila kapakialam? Pero subong, pasalamat ko nga nag-stand na sila. Actually, si JJ, nagatuon man siya, subong kag nag-prepare man siya. So, a Christian life is not sustained by a sermon a week. Kung gusto mo gid mag-alagad kay Lord, hindi lang yang kada Domingo ka lang yang masimba. Hindi ka masustain. Sino sa inyo gakaon once a week? Sino gakaon sa inyo once a week? Wala, no? Hindi ka mo mabuhi, gakaon ka mo once a week. Sino sa inyo gakaon 5 times a day? Nahuya sila mag-asa kamot. Ikaw yan, kay kapadidi ka 5 times a day. Grabe. Ambal nila, ambal sang iban, mo sikreto nga man nga way kagatambok. Kay 3 times a day ko gakaon, pero gakaon ko sang snacks, crackers lang. Pero subong hindi na crackers ako nakaon. Kaya nagtambok na ko. Hindi na crackers ako nakaon, subong gakaon. Naging kami yan, kay may manugluto ko, manami nga manugluto. Tiga kinaon kami permi. So kung gusto nimo nga mag-grow ikaw, it requires kinanglan mag-attend ka sa house church, kinanglan may discipleship ka, kinanglan nga nag-serve ka man kay Lord. Sino diri ang nag-serve na kay Lord? Ang nag-involve na sa church, liyog al sa kamot. Ay gamay pa lang gid siya. So it requires encouragement. Kinanglan niya, hindi lang once a week ikaw makadto sa church, hindi lang once a week nga makaon ikaw sang pulong sang Ginoo. Dapat every day. Every day ka basa ka Bible, every day ka pangamuyo ka sa Ginoo. Kay para mag-grow ikaw sa Ginoo, it requires encouragement. Kabalo ka mo nga nagaka-encourage ka sa Bible. Ako yagaluyag ko kundi ko kabasa Bible. It requires encouragement, accountability, prayer, teaching, community. Kinanglan nato ng community, kinanglan nato ng isa kag isa. Kabalo ka mo sa mag-meeting kami, naga-devotional kami, subong nga mga staff, nagaka-encourage kami. We need encouragement. Ambal ni Lord sa John 13:35, by this all will know that you are my disciples if you love one another. Ano abi kong gainaway kita diri? Ang basang Bible, makilala ka mo nga iya ka mo disciple ni Jesus kung nagapalanggaanay ka mo. The world recognizes discipleship through visible love. Matingala, sila nga mandugo palanggaanay, gina sila, masadya sila. Kabila ko man na namian ko sa Kizaya,
Namian ko maglantaw sa ila. Kaya doon sadya-sadya gid sila ya. Kag manami ang fellowship kung may pagpalanggaanay. Kag may pagbinuligay. Amo na ginambal ko sa ila permi, ang trabaho ninyo mangin mamagaan kung binuligay ka mo. Ano abi, kung ang isa mambal nga, anang teach, ma-absent ko, o pangita ka sang ma-substitute sa imo. Hay, ang isa ka teacher, hindi ko yung mag-sub sa imo. O kung ikaw naman ma-leave, wala naman si may ma-substitute sa imo, hindi ka pwede mag-leave kaya wala isang substitute. Nagabigaya, ibala. Nagabuliganay. Kita man diri sa church, we need to help one another. We need to be patient. We need to be kind. Di bala? Ang love is kind, love is patient. Rejoicing in truth, not delighting in evil. Love sustains people long term. Kabalo ka mo, ang love ang nagasustain sa tagsa-tagsa sa aton. Anong nagasustain sa mga mag-asawa? Gugma. Kaya kung wala ng gugma, wala na. Amo nang iban, gabulagay sila, kay ambal sang isa, na fall out of love na siya. But silingon, wala na sang love. Wala na sang love, amo nang gabulagay sila. May mga caregiver bala nga nag-serve sila. Sino di mga nakaagi, caregiver? May iban nga ng caregiver sila, ginaalagaan nila ang tigulang hasta mapatay. Ang pag-alaga nila, it is not glamorous. It is not public. It is not uploaded. Di ba kung mag-alaga ka mo, sino di sa namian, ang mga kabataan gani gatudluanay sila kung sino malaga kay nanay nila ang gamasakit. Hello? Sino sa inyo nga kung magmasakit si nanay niyo o si tatay niyo, gainagaway ka mo? Ha? Ginagaway ka mo alaga? Ay, ako naman maalaga kay nanay. May ara iba niya nga gainaway. Din kakita na ka mo may nag-inaway kay gainagaway sila kay nanay nila. Or may nag-inaway kay hindi sila mag-alaga kay nanay nila. O diba? Gainaway sila, pero guro kung may mangga si nanay nila, may inagaway sila. Ang mag-alaga kay nanay, may 1 million. Baw, guro, may makinagubot na sila. Ako malaga kay nanay. Di ba? Pero ang iba kay kung mag-alaga ikaw sa tigulang, hindi kitao, no? Sino sa inyo kaagi nga may nag-alaga sa tigulang, ginpalakpakan ninyo? Wow, grabe, gidya kay nag-alaga ka kay lulo. Ginpalakpakan ka? Wala, no? Wala. Pero gali, sa church, kung nag-alaga ka, kung nag-nurture ka, hindi man ang iba naton nga trabaho, wala man ginapalakpakan. Kung isang aton trabaho, wala gina-appreciate. Pero may iban man nga gina-appreciate. Hindi man tanan wala na-appreciate, no? Ang iban gina-appreciate man. Hindi man tanan. Pero amo na gali ang tuod nga gugma. Nga nag-aalaga ka. Love stays. Bisan daw damo na mga challenges sa inyo nga pag-asawahay, nag-stay ka. Bisan grabe na nga ilinaway ninyo. Kagi ka mo may ari di guro. Sino di sa inyo nga ginakastigo na pero wag yapon gabulag? Oh, si Renz. May linayo man pagkastigo ha. Diba? May araiban nga abiga ni mo, grabe na nga balda sa iya, hindi gyapon magbulag sa iya bana, kay palangga gyapon ang bana. Diba? Ay, grabe ka ng pagpalangga ni Renz kay Maylin. Pero joke lang. Basi bala kumambal ka mga ginakastigo ni Maylin si Renz. Karinyo di kastigo, ina. Diba? Kagi ka mo, karinyo di kastigo. Ginatampa, pero I love you. Kagi ka mo? Ay, hindi lang pagpangtampa. Ang kasugot naman ni Pastor Pat, why action? O, diba? Dapat mo man na inyo agreement. Wala action, comedy lang kag drama. Inaway lang kamo kadlaw kamo kag magibi, pero basta wala lang tampaanay.
Wala lang nga buyanay, plancha. Di ba? Nay, no? Di ba? Okay. So in the church, gastay man kita because of love. Di ba ambal ko sa inyo, sa nagligad, nga, excuse me, nga nadumduman ko nga nagambal ko kay Pastor Pat, nga siling ko, kung wala kaya, hindi ko di magstay sa Panay. Actually, first time ko nga nagstay sa Panay, nga nagdugay ko din nga dari ko ni the whole week. Nga dari ko nagtulog, last week lang, no? Sang last week lang. Kay kunari ko di sa Rojas, dito ko gatulog kay Manang Angie sa Dayaw. Last week, okay. Amo lang tong first time alinsang noon nadula si pastor. Amo lang gid ko tong week nga the whole week dari ko nagtulog. Pero dari ko gatulog, ginaupdan ko ni Arlene. Pastor Joseph, salamat. Yan ginapahula mo yung mga asawa sa akon. Kung gabi dito gatulog si Abby, si Chloe kag si Teacher Arlene to sa akon dito sila gatulog. Parang wala hambal gani ni Jandy. Mami, ay, si Tito Joseph, wala iya dulog. Kasi Tita Arlene, pinatulog mo da sa babaw. Siling ko talagsama lang, ginahulam ko malang talagsama lang. So kay Ari man day dyan, di ambal niya gani kagapon, sila ma'am, kumusta ka da? Kabalo ka mo, kung wala di, kung Ari ko diri sa Rojas, adlaw-adlaw daw kada pila ka oras, check na iya sa akon si Doc, Mami, okay ka lang da? Mami, sinupod mo da? Mami, siling niya, hara da si tita, nag-check sa kung diri natulog, si tita niya bingbing. Siling ko na, kula sa di, ay, sinay mo dulog, gali da, kay may kaupod na puli kami. Siling ko, Aris, tita mo, Arlene, don't worry, ang bago sa iya. Okay, so, nga man nag-stay ko, dari man ko gihapon. Kay tungod palangga ko kamo. Kagusto ko man gihapon, nga padayonon ang legacy ni Pastor. Ang legacy nga kinanglan naton obrahon. Amo nang ginambal man ni Jan, di ambal niya, di ba ma'am? Kinanglan, di ba ang vision ni Daddy? Grabe na gwanta ko yung gani, wala gastik sa ila balamay. Daman niya, di ba ang vision ni Daddy is to build a city church in that town. So amo nang obrahon ta, gani, kinanglan, makuha na kita, ma-upgrade na kita, dapat ma-level up na kita. Kuhaan na dang mga kalaway sa church. Grabe to, pang ayuso niya tanan ang church niya, Ma'am Ron. Kita, muging kuha yan na da akong table. Hindi na dira, dito na sa likod. Kaya para kung magdamo tao, maka-forward diri. Tapos sila, amo na, tanan diri, ang mga changes diri sa sunod. Gusto niya na, pinturahan ang palibot. Bosiling ko na, wala pa ta budget na. Amo na iyagay nambal. So, grabe gid. Kung palangga mo si Lord, excited ka mag-serve. Sinong excited mag-serve? Ang balanta ka mo kung mag-serve ka mo kay Lord, that is the most rewarding thing to do. Ako excited ko yung mag-serve kay Lord. Mas nalipay ko yung mag-serve kay Lord. Mas gusto ko yung gani, ang ilan na lang sa luon ng Kisaya. Ang church, hindi. Ako lang gusto mong kuya sa church. Ang Kisaya, o sige, saluan nyo lang da. Kay mas gusto ko ya nga hindi magalin gidya sa church kay akong gusto nga padayon na ang church. So love, true love is a sacred assignment. Ang tutuod gidya gali nga love, nagaangot dira ang sacred assignment nimo to serve the Lord. So after nga gin-restore ni Peter, gin-restore ni Lord si Peter, ambal niya, follow me. Ambal niya kay Peter, follow me. Magambal si Jesus na follow me. Kung palangga mo siya, love leads to responsibility. Naintindihan ni Peter. Naintindihan ni Peter nga paghambal ni Lord sa iya nga if you love me, if you love me, Peter, you will do this. It will take a responsibility. It will lead to responsibility. And responsibility leads to sacrifice. Kung may responsibility ka, ma-lead ina sa sacrifice. And sacrifice glorifies God. Wow, amo nang pinakanami nga galive ka to glorify God. I would like to request the worship team to please come.
Kabalo ka mo, aware si Peter. After sa tung verses nga ginbasa naton sang nagligad ang sa John chapter 21, bala ni Peter that he would eventually lay down his life for Jesus. Because love, kay ang gugma kay Lord, nagamature into His calling. Kay kung love mo si Lord, ma-respond ka gid sa iya call to serve Him. Because loving the Lord is always connected with loving people. Shall we all stand? Ang love that leads to responsibility is the love that nurtures the young, love that protects and guides, love that sustains the mature. Kung palangga mo si Lord, maserve ka gidya. I would like to ask you, gin-ask ko na ni sa inyo sang nagligad nga mga Sundays, kung love mo si Lord, what are you willing to sacrifice for Him? What are you willing to sacrifice for Him? Nag-sacrifice si Lord, ginatag niya na iya life sa aton. He first loved us. Ginatag niya iya kabuhi sa aton, nag-sacrifice siya para sa aton. Are you willing to do your part? Are you willing to do your part? Laban sa ato, naga-Sunday Christian lang, no? Because we do not want responsibilities. Mas malupos lang yan, magsimba lang yan, wala kayo responsibilidad. Pero ang bal ni Lord, if you love me, you will take the responsibility to love my people, to serve them. Ang bagani ni Jandy, saling niya, grabe gadya gali, gimbasa niyang Bible, saling niya, mami, gin-share niya sa amon sa staff pag meeting niya kahapon. Ang bal niya, grabe gali, ang paghugas ang tiil sa mga Israelites, amunang pinakanubo nga obra, pero ginobra ni Jesus. Ginobra niya sa iyang mga disciples. That's how He loves us. Kag sa iya nga paghatag sang example sa aton. As we take care of ourselves, we need to take care of our brothers and sisters as well. We may not be perfect. Hindi man kita perfect ang pagpangalagad. Pagpangalagad naman ni Pastor Pat, hindi man perfect. We sometimes fail. Kung kisa kulang. Pero ang balanta ka mo, amugin na yung pinakamanami, pinaka-fulfilling nga obrahon mo ang pagpangalagad kay Jesus. Kaya naging significant, may significance mo life. Abi mo, ga-waste ka sang imo time to serve the Lord? No. Wala ka ga-waste ang time. In fact, you are investing your life, your time, your resources with God. Kag kung mag-invest ka, mati ka umayo. Kung mag-invest ka kay Lord, mag-aani ka gid. Mag-aani ka gid in God's perfect time. Kami madugay, nag-invest kami sang amon life, nag-invest kami sang amon time, nag-invest kami sang amon resources. Gin-set aside namon amon dreams, gin-set aside namon nga mga gusto para mag-alagad kay Jesus. Pero God fulfilled all our dreams. Siya ang nag-fulfill para sa amon. I want to remind you that Jeremiah 29 verse 11 says, I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, to give you life, a beautiful future, to give you hope and a beautiful future. Ang nang gusto ni Lord. Gusto ni Lord, alagaro naton siya. Kabalo ka mo hambal ni Lord.
the harvest, the field is ripe for harvest, but the workers are few. Gamay sang galagad. Ang aton nga house churches, kabalo ka mo pila, we have almost 40 house churches, pero gamay lang gandol. Hindi naton kaya. We need more workers. We need more people to volunteer, to nurture our people. So if you love the Lord, I encourage you to get involved. I encourage you to think about serving the Lord in ways that you can. Bisan ano lang ang pamaagi nga maobra nimo. Offer your talents, offer your gifts para kay Jesus. Amen. Let's worship Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Ambala si Jesus. Lord, I love you. Palangga ta ka, Lord, and I'm willing to serve you. Hallelujah. Kung mo na mo ginambal nga, Lord, I love you and I'm willing to serve you. Can you raise your hand? Do you want to serve Jesus? Yes, Lord. Gamita akong kabuhi. Yes, Lord. Here I am. Here I am. Use me, Lord. All of me. Gamita ako, Jesus. I-equip ako, Lord. Hallelujah. Strengthen me, Lord. Help me to help my brothers and sisters. Help me, Lord, to share your word to other people, Lord. Thank you, Jesus. We love you, Jesus. We love you, Lord. Lord, salamat gid sa inyong mga katawan nimo. Kita mo ilang mga kamot, Jesus. We are willing to serve you, Lord. We love you. Use us, Lord. Gamita kami para sa imo kaymayaan. Gamita kami para sa imo ginarian, Lord. Hallelujah. Salamat, Lord, kaya ang tanan na mga trabaho para sa imo will never be in vain. Lord, ayan, wala man kami makita sang iban. Why kami ginapalapakan? Why nakita ang amon pagtrabaho para sa imo, Lord? Yan, iban sa amo, naga-traffic lang da sagwa, nagapaninlo lang, nagakayo kang nagapaninlo dari sa palibot, nagaupod-upod sa house church. Ang iban sa amo, nagapangamuyo.
Lord, you know our hearts. We want to serve you. We love you, Lord. Kaya kung palangga ka namon, we cannot afford to just be silent, Lord. We cannot afford nga magpungko lang. We cannot afford, Lord, nga magstay lang kung sa diin kami, kung ano ang mo ginaobra. Lord, kung palangga ka namon, we'll take part in your ministry. Yes. Mapakigbahin kami, Lord. Kung palangga ka namon, mapakigbahin kami. We will do our part, Lord. Hindi kami gusto nga hambalon mo kami, nga palangga ka lang namon sa amon mga bibig. Ginapadunggang ka lang namon sa amon mga bibig, pero amon tagipuson malayo sa imo. Thank you, Lord. I thank you, Lord, for those people who have been serving you, Lord, here in Panay. Salamat sa mga volunteers namon. Salamat sa mga pastors. Salamat, Lord, sa mga kauturan nga nagabulig, pangbisita. Salamat, Lord, sa mga tao nga nagabulig, encourage sa iban. Salamat, Lord, nga sa mga kauturan namon nga naga-invite sa mga house churches. Salamat, Lord, sa mga katawan ni mo diri nga naga-nurture, nga nagapangamuyo sa tagsa-tagsa. Salamat, Lord, sa mga tao ni mo nga naging matutom, Lord, nagakadto diri sa pagpangamuyo. Bisan nagapangamuyo sila mga panimalay. We pray, Father, that you will continue to strengthen us. Ang amon na learn, Lord, hindi lang namon ini pamatian kag pagwaon sa amon piyak nga dulungan, but we will keep this in our hearts. We'll keep this in our hearts. For we know, Father, wala ikaw gakatulog. If we're going to sacrifice our time, if we're going to sacrifice our career, if we're going to sacrifice, Lord, our resources, if we're going to invest them to you, you're going to return it to us. Lord, double. Hindi lang sang double, hindi lang pila ka, hindi lang isa ka pilo, kundi 100 folds, 1,000 folds. You will give it back to us. I-bless ni mo kami, ibalik ni mo sa amon ang amon ginatag sa imo, Lord. Ang gin-offer namon sa imo nga time, ang gin-offer namon sa imong gin-sacrifice namon, Lord, nga kabuhi namon, Jesus. We thank you, Lord. We thank you, Lord. I pray that you're going to bless your people. Thank you, Lord. We love you, Jesus. We love you, Lord. Lord, I pray that you will bless your people. May the Lord bless you and keep you. May His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord's face turn toward you and grant you peace. May the Lord bless your coming in and your going out, both now and forevermore. May the Lord protect each one of us for the whole week, every day of our lives, Lord. You are our protection. You are our guide. Continue to speak to us. May these words, oh God, will continue to penetrate in our hearts. And will grow, Lord. Salamat, Gid. We love you. We praise you. In Jesus' mighty name. Amen and amen.